In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Chorazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilala sila'y nagsisisi. Ngunit sinabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga Tiro at Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Exodo at pagunita kay San Bienaventura Obispo, pantas ng simbahan. Sa Ebanghelyo ngayon, matindi ang pananalita ni Jesus sa mga bayang hindi nagsisisi sa kabila ng kanyang maraming kababalaghang ginawa. Ito ay isang babala sa atin na huwag baliwalain ang mga biyaya at paanyaya ng Diyos sa ating buhay. Ang kanyang awa ay hindi dapat abusuhin at ang kanyang mga mensahe ay hindi dapat ipagwalang bahala. Halimbawa sa kasalukuyang panahon ngayon, sa kabila ng pangkalahatang sakit, gira at mga sakuna, marami pa ring tao ang hindi nagbabago ng buhay. Patuloy pa rin sa kasalanan, pagwawalang bahala sa simbahan at pagiging makasarili. Maraming kababalaghan sa ating panahon. Kagaya ng mga taong biglang gumagaling sa malulubhang sakit. Mga buhay na nababago sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kabataang nagsisimbolo muli at muling nag-usbong ng mga bukasyon. Subalit, may mga komunidad at individual pa rin ang nanatiling malamig sa pananalig at tila hindi alintana ang mga palatandaan ng Diyos. Ang tugon ng simbahan ay nananawagan ng pagbabalik loob, lalong-lalo na sa pamamagitan ng mga synodal consultation na pinangungunahan ng ating bagong Santo Papa Leo XIV. Binibigyang diin ang conversion of heart, care for creation, at solidarity with the poor and marginalized.
Sa bawat parokya, may mga formation, evangelization efforts, at social services bilang tugon sa mga krisis ng ating panahon. Mga pagkakamali na dapat itama. Ang pagiging kampante sa pananampalataya, mga pagwawalang bahala sa mga sakramento, lalo na ang kumpisal, ang paglayo sa simbahan at paghanap ng espiritualidad sa labas nito. Manalangin tayo para sa mga may sakit. Aming Diyos na makapangyarihan, tulad ng mga bayang binalaan ni Jesus, kami rin ay umaaming nagkulang. Patawarin mo kami sa aming pagwawalang bahala, sa aming panlalamig, sa pananampalataya, at sa aming kakulangan ng habag sa kapwa. Sa pamamagitan ng panalangin ni San Buenaventura at ng aming mahal na Inang Maria, isinasamo namin ang kagalingan ng aming mahal na Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nathaniel Cañares. Inialay din namin ang aming panalangin para kina Raymond Lawrence, Faith, April May Sardual, at sa buong sangkatauhan na may karamdaman, lalo na ang aming mga pamilya at kaibigan. Pagalingin mo sila, Panginoon, hindi lamang sa katawan, kundi igit sa lahat sa kaluluwa. Gamitin mo kaming kasangkapan ng iyong pagmamahal at habag. Manalangin din tayo sa mga yumao. Panginoon, tanggapin mo sa iyong kaharian ang kaluluwa ni Pope Francis Manuel Sr. at lahat ng mga pumanaw naming mahal sa buhay. Naway sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Berheng Maria, mapadali ang kanilang paglinis sa purgatorio at makamit ang buhay na walang hanggan. Diyos ng awa, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, tinatawagan mo kami tungo sa tunay na pagsisisi. Huwag mong hayaang kami ay manatiling manhid, kundi gisingin mo ang aming damdamin upang bumalik sa iyo ng may buong puso. Sa tulong ng aming mahal na Inang Maria, San Buenaventura, at ng lahat ng mga banal, panatilihin mo kaming tapat hanggang wakas. Amen. Ang ating mga referensya ay nagbula sa Catechism of the Catholic Church tungkol sa pagsisisi at pagbabalik loob. Evangelii Gaudium at Laudato Si ni Pope Francis. Patres Corde, inspirasyon para sa pananampalataya sa gitna ng kahirapan. Mga sulat mula sa bagong Santo Papa Leo XIV, simula ng bagong synodal phase. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!